Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Taong 1989. Ako po si Marion. At noong nasa Pilipinas pa ako, ay ginawa ko ang lahat para makapagtrabaho. Nagsipag ako dahil sa hirap ng buhay. Naroroong mamasukan akong katulong, tindera ng gulay sa palengke. At ang pinakahuli ay ang maging isa akong serbidora sa isang maliit na kainan sa bayan namin, sa aming probinsya. Maayos naman ang aking trabaho. Mabait ang amo. At kahit hindi kalakihan ng aking sweldo, ay regular naman ito. Malaking tulong na rin sa aking pamilya kahit paano. Nakakaraos na kami sa aming mga pangangailangan at nakabibili ng mga gamit sa bahay. Habang ginagawa ko yun, ay nag-aaral naman ako sa isang pampublikong eskwelahan. Nagsisikap ako ng mabuti dahil gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Dati ko ng pangarap ang makapagtrabaho sa isang bangko bilang isang teller. Kaya naman kahit kinakantsawan na akong 24 oras ng aking mga kasamaan sa trabaho, ay wala akong pakialam. Masaya naman ako sa aking trabaho kahit nakakapagod talaga to. Ang sa akin lang, masaya na akong habang nagtatrabaho at nakakasahod ako na naibibigay ko naman sa aking mga magulang. Umalis lang naman ako sa karinderya dahil sa labis na takot sa mga taong nadiskubre kong tunay na may dugong aswang. Hanggang ngayon ay ginugulo pa rin ako ng kanilang mga nakakatakot na gawain sa aking panaginip. Ni ayaw mawala kahit ilang beses na ako nakapag-therapy. Nagkataong kailangan ko lang talaga nung nagkasakit ang aking ina. Ang aking kaklaseng si Jasmine ang nagpapasok sa akin bilang serbidor. Nasa murang edad pa lamang ako nun. Pero para na rin akong malaking tao kung makakilos nun at makapag-usap sa customer. Maraming kumakain sa karinderya ng aking amo araw-araw. Nagbubukas na kami ng alas 3 ng madaling araw at nagsasara naman alas 8 ng gabi. Iba naman ang nagluluto at namamalingki. Ang ginagawa ko ay nagsisilbi lang talaga sa mga kumakain. Nagpapasalamat ako dahil kahit kailan ay hindi pa ako nakakasalamuha ng isang customer na maraming problema sa buhay. Maliban na lamang dun sa isang babaeng naging suki ko na, si Aling Zelda. Sa tingin ko ay nasa 40 anyos lamang si Aling Zelda. Pero madalas siyang kumain sa karinderya namin. Isa siyang may-ari ng punerarya sa bayan. Madalas nga akong pagtawanan ng kasamaan kong si Sarah dahil palagi niyang sinasabing paborito raw ako ni Aling Zelda. Ano raw ba ang nakita sa akin ng ginang? At ako ang hinahanap sa tuwing kakain nito sa kainan. Maayos ko na lang itong pinagsisilbihan dahil mabait naman si Aling Zelda. Medyo kakaiba nga lang ang mga galaw. Isang gabi, maaga akong nagpaalam sa aking amo dahil medyo masama ang aking pakiramdam. Nauna na akong umuwi at si Sarah na raw ang bahalang tumapos ng trabaho ko. Pumara ako ng kalesa na siyang mura lang ang pamasahe. Masarap ang sakyan dahil para lamang akong dinuduyan. Hindi rin naman ganong malayo ang aming tinitirang bahay, kaya mabilis lang akong nakakarating. Naupo ako at hinayaang iduyan ng kalesang dahan-dahan ng umuusad pa uwi.
Tiniis kong huwag antukin sa biyahe dahil nag-aalala akong na baka lumagpas ako. Tiningnan ko ang daan at hindi sinasadyang mapalingon sa puneraryang pagmamay-ari ni Aling Zelda. Bukas pa yata ito dahil may nakabantay pa sa labas at marami pang ilaw. May ilang lumabas-pasok pa. Para sa akin, mabait si Aling Zelda. Karamihan sa mga taong nagpapaimbalsamo sa kanyang punerarya ay hindi niya hiningan ng bayad. Dahil karamihan dun ay mga walang pambayad. Hinahayaan niya lang ito dahil nang minsang makausap ko siya ay sinabi niyang naaawa siya sa mga taong walang pambayad para ayusin ang labi ng kanilang mga kapamilya. Ginagawa niya ang lahat para makatulong. Kaya naman marami rin ang lumalapit sa kanya. Tingin ko'y walang anak o asawa si Aling Zelda. Wala kasi siyang nababanggit o di kaya ay mga kaanak na nasa malapit lang. Wala din akong nakikitang dumadalaw sa kanya sa punerarya o kaya naman ay kasama niyang kumakain sa karinderya. Nabalik ako sa wisyo nang mapansing papalayo na kami sa pinto ng punerarya. Mas natuon ang aking pansin sa likurang bahagi ng morgue. May inilalabas kasing tila bangkay sa likuran ang 3 tauhan ni Aling Zelda at ikinarga nila ito sa kotse. Hindi ko alam kung saan nila ito dadalhin dahil balot na balot ang nasabing bangkay. Ang natatandaan ko, kulay itim ang plastic na nakabalot dito. Itinuon ko na lamang ang aking pansin sa iba pang tanawin nang tuluyan na kami makalagpas. Kinabukasan, maaga pa lamang ay naglalakad na ako papunta sa karinderya. Wala pang gaanong bumabiyahing sasakyan, kaya naisip kong maglakad na lang muna para naman makapag-exercise na rin ako at makatipid sa pamasahe. Nadaanan ko ang punerarya. Sarado ito, pero bukas ang bintana sa taas kung saan naroon ang tirahan ng ginang. Tumingala ako sa pag-aakalang makikita ko siya, pero wala naman. Baka natutulog pa kasi. Bali walang dumiretso ako papasok sa karinderya at binati ako ng aking amo. Napansin kong maaga yata silang pumasok lahat ngayon at aligagang nagluluto. Ayon kay Sarah, ang amo namin ang nagkatay ng karne na hindi ko matiyak kung baboy nga ba o baka. Tinanong ko siya kung paano niya nakayanang trabahuhin ito ng nag-iisa. Kibit balikat lang ang naisagot niya. Kaya naman nagtungo ako sa lutuan at magsuot na ng apron. Ang amo kong si Madam Yana ay abala sa pagluluto na hindi na ako nito nilingon pa at basta na lang inutusang maghanda na at maaga raw darating si Aling Zelda. Habang naghuhugas ng kamay ay hindi ko maiwasang mapakanot ng noo nang may mapansin kasi akong kulay itim na plastic sa basurahan. Puno pa ito ng packing tape at may nakasabit na tag sa sako. Para bang hinugot lang mula sa loob ang laman yun dahil malulusutan ng isang tao ang butas nito. Natigilan ako. Kakulay kasi ito ng plastic na binubuhat ng 3 tauhan ni Aling Zelda kagabi at isinakay sa kotse. Napatalon ako sa gulat nang lumapit sa akin si Sarah. Sinabihan ako nito na kailangan ko raw pagsilbihan si Aling Zelda dahil nasa labas na ito. Tumango ako at kaagad na lumapit sa ginang. Kay liwanag ng bukas ng mukha nito. Kinamusta ko si Aling Zelda at tinanong kung bakit mukha yata siyang masaya. Ang sagot niya naman,
dahil ay makakakain na raw siya ng masarap na putahe. Batid kong may laman ang kanyang sinabi, pero hindi ko na dinugtungan pa ang usapan namin. Nagtungo ako sa kusina para kunin ang kanyang pagkain. Ikinagulat ko tuloy ng husto ang putaheng inihanda ng aking amo. Mukha namang masarap at nababanguhan ako, pero hindi ko maiwasang mangilabot ng mapatitig sa laman. Para lang akong nakatingin sa sugatang kamay ko. Kaya naman sinuri ko ang laman at kinlaro kung ano nga ba ito. Karne naman siya. May kakaiba nga lang na hindi ko maintindihan kung bakit may munting tinig na bumubulong sa akin. Ipinapaalam na ang tinitingnan kong pagkain ay hindi karne ng baboy. Isinilbi ko kay Aling Zelda ang putaheng inorder niya. Tuwang-tuwa ang ginang at nagpasalamat sa inibot kong pagkain sa kanya. Nang magpunta ako sa counter, ay kinausap ako ni Sarah. Sabi niya, nagbili ng amo namin na asikasuhin daw si Aling Zelda. Dahil si Aling Zelda daw pala ang nagsupply ng karne ngayon sa aming karinderya. Tumango lamang ako at muling napatitig sa kinakain ng ginang. May kakaiba talaga sa pagkain yun na hindi ko maipaliwanag. Kinagabihan, maaga akong umuwi sa bahay. Maraming tao kanina at pinagkaguluhan ng aming mga nilutong ulam. Ayun, naubusan na kami ng karneng mailuluto at mamaya pa raw gabi magdadala si Aling Zelda ng supply na karne. Hindi ko maiwasang magtaka kung bakit si Aling Zelda ang maghahatid ng karne sa amin. Gayong wala naman siyang babuyan. At mas lalong wala siyang kilalang nagtitinda ng mga karne. Napukaw ang aking pagiging mausisa kaagad kung saan galing ang mga hinatid niya kay Madam. Kung kaya't nung gabi din nun, ay lumabas ako gamit ang bisikleta at lihim na nagpunta sa punerarya ni Aling Zelda. Wala nang tao sa labas. Pero may nakita akong kotse na nakaparada sa harapan ng main door. Bukas ang pinto ng van at tila ba may hinihintay na ipasok. Walang imik akong naghintay sa labas. Yung tipong hindi nila mapapansin. Nakita akong may 3 tao ulit ang pinagtulungang buhatin ng isang bangkay na balot ng itim na plastik at maayos na nakaligpit gamit ang packing tape. Nakasunod si Aling Zelda sa 3 at nagbibigay ng utos sa kanyang mga tauhan. Nanginig ako sa kaalamang papunta ang bangkay sa aming pinagtatrabahuhan na karinderya. Hindi ko lubos maisip kung ano nga ba ang gagawin ni Madam sa bangkay at bakit kailangan sa kainan dadalhin. Bago pa man sila makaalis, ay inunahan ko na sila sa pagpunta sa karinderya. Mabuti na lang at may bisikleta ako, kaya hindi ako matataglan sa paglalakad. Inilagay ko sa di kalayuan ang bisikleta at saka maingat na naglakad papunta sa kainan. Hindi ako magpapakita sa aking amo. Sinisilip ko lamang sila sa loob. Dahil kabisado ko naman na ang mga daanan dito. Nakita ko ang ilan sa mga kusinero na nagbubulungan. Nagtaka ako kung bakit hindi sila umuwi. Gayong kaninang hapon ay sila pa nga ang nagrereklamo na pagod na raw. Ayon sa kanila, grabe raw ang amo namin. Desididong kumatay ng tao para lang mailigtas ang kanyang karinderya sa pagkalugi. Napag-alaman kong hiniwalayan pala si Madam ng kanyang mister at kinuha pa ang kanyang mga anak.
Gumawa ng paraan ng lalaki para malugi ang kanyang negosyo. Kaya lubog daw sa utang yun ang kawawang babae. Hilakbot na natutup ko ang aking bibig dahil sa mga nalaman. Hindi ako makapaniwalang ang karneng niluluto ng aming amo ay katawan ng mga patay na walang nakiklim sa punerarya. Ipinadala ito ni Aling Zelda kaysa daw sa matambak daw sa morgue at walang pamilyang magluluksa. Nagtawanan pa ang dalawang kusinero at umatras na nang marinig ang busina mula sa labas. Mukhang dumating na ang taga-punerarya at maghahatid na naman ang bangkay na lulutuin nila. Hindi na ako nakatiis at nagsuka sa aking kinatatayuan. Hindi ko kayang sikmurain ang mga ginagawa nilang hindi makatao. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata na pinagkaguluhan po ng mga ito ang bangkay pagkadating. Bago nila ito hiwain, nilantakan muna nila ang mga laman loob at pinag-aagawan na animoy gutom na gutom silang mga nilalang. Tumatak sa aking isipan na sila ay mga aswang. Pero hindi ako makapaniwala na nakikita ko silang kumakain ng katawan ng tao na tila ba mga cannibals at hindi nagbabago ng kanilang anyo. Nais kong magwala dahil sa kasakiman ng aking amo. Ganun pa man, wala akong magawa dahil alam kong servidor lang ako at mas malit ang katayuan sa buhay kaysa sa kanila. Umuwi ako sa aming bahay. Baon ng desisyong ititigil na ang pagtatrabaho doon. Ayoko mang ipagdasal, ay iniiwasan ko naman na dumating ang panahong baka kaming mga empleyado na ang kanilang lantakan at isilbi sa mga nagugutom nilang customer. Maayos naman ako nakapagpaalam. Pero hindi ko na talaga pinakinggan ang pakiusap nilang wala nang magsisilbi sa kanila kapag umalis ako. Ayokong mamatay ng ganun kaaga dahil sa labis na takot. Kung maaari, ay maghanap na lang sila ng ibang utusan. Yung matibay ang dibdib na kayang panuorin ang mga ginagawa nila. Matapos yun ay nag-apply ako bilang isang katulong sa abroad. At sinuwerteng nakapasok naman ako. Sa araw ng aking biyahe, ay nalaman ko na si Sarah ay umalis din daw sa karinderya niyon dahil hindi na niya masikmura ang ginagawang puhunan ng aming amo para bumalik ang pagiging malakas ng kanyang negosyo. Sana raw, huwag na akong bumalik at maghanap na lang ng ibang trabaho. Masyado na raw delikado dun. Matapos ang pag-uusap namin ni Sarah, ay hindi ko na siya nakita pang muli. Siguro ay may pamilya na rin siya ngayon. Kagaya ko, madalang na nga lang akong makauwi sa Pilipinas. Pero tinitiyak ko naman na maayos at ligtas ang pamilya ko laban sa mga aswang na mapagbalat kayo.